use every single part of me to bear your precious name. Guide my feet, give me vision, teach me what to say. I want to do your will, oh Lord. Please help me to obey. Lord, take my heart, I place it in your hands. Lord, take my heart, if that's what's in your plans. Whatever you have to do to take full control. Lord, give me your heart for souls. Lord, give me your hearts for souls. Give me a heart for soul. Praise the Lord. Wala gid tay laing hangyoon, no? Ginoo. Tagay kog heart, Lord, nga mahigugma og kalag. Maayong hapon sa tanan. Welcome to our afternoon service. Padayonon na to, igsoon, discipleship A to Z. Unya continuation ni siya sa kagahapon. This is return of Jesus Christ, number 3. Number 3 na. Unya, ang atong title, mga kaigsunan, nagpabilin, The First Coming of Jesus Christ, Part 2. So, kung atong giskutan kagahapon, ang pag-prophesy sa iyang pagkatao, karon mga kaigsunan, dito na padung sa cross. So, unsa may prophecy nga gihatag sa Old Testament regarding sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi, and then fulfillment, there is a New Testament. Okay? Let's all stand, please. Let's all stand. Bagampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful sa imuhang panalangin nga gihatag kanamo kaganinang buntag. And we ask you again to bless us this afternoon, O God. Give us wisdom. Help us to understand your message. I pray that our hearts is prepared for your instructions and rebukes. I pray, Lord, that you use me also, empower me to preach your word with boldness. And we ask, O God, that you will unite our faith, O Lord, as we serve you as one, a church, dear God, nga imuhang tukod. And thank you for making us a part of it. And I pray, Lord, that you will be honored and be praised and be magnified in our midst this afternoon. This is for your glory, we pray, in Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated. Ang puntos nagpabilin gihapon, dili lang kay ang title nagpabilin, mga igsoon. The point nga atong isgutan karon is the prophecy and the fulfillment of the first coming. The prophecy and the fulfillment. So makita nato sa Bible nga gisulti before in the Old Testament and then gifulfill sa Ginoo in the New Testament nga na-recorded. Alright? But ang punto na to aning atong message, mga kaigsunan, is to teach us and to encourage us to believe what the Bible says. Nga tuhuan yun na to. Kay ang Ginoo, wala siya nag-joke sa iyahang mga pulong. Wala siya nga basta nasulti lang. Naan ni tumong tanan. Amen? So para ma-enjoy na to, ang flow sa pulong sa Ginoo, ma-experience yun nato ang mga panalangin nga gi-prepare sa Ginoo nato. Tuhuan yun ni nato. Let's be encouraged this afternoon, mga kaigsunan. So we will open the first prophecy nga atong ablihan, mga kaigsunan, is in Psalm 41. Psalms 41 verse number 9. The Bible says, "Yea, mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me." Unsa man ni siya nga situation sa panahon nila ni Christ. Pinangga kayo niya pero nitubag. Pinangga kay niya pero murag wa musunod dayon sa iyang gisulti.
No, according to the Bible, hath lifted up his heel against me. Si kinsa man ni siya, tanawag yun sa ni fulfill mga kaigsunan in John 13:8. John 13:8. The Bible says, Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Murag ni kuan ba? Ning suki, di pwede ay. Ingon manghugas lagi ko sa inyong tiil lagi. Di ba? Ano kanindot lang kay kuan kayo si Peter ba? Very quick. Pag ingon na, sa Ginoo nga, wa kay part nako. Ano ba Lord? Apila akong kamot, apila akong ulo, apila. Ginahan kay ko ni Peter. Tiil ray hugasan sa Ginoo, di ka pahugas. Ingnon lang ka, sige, wa kay labot nako. Supak-supak man ka. Wa kay labot. Apila akong ulo o kamot. Ang dalawa na. So, gipanulti na. This is all about padulong na si Christ ngadto mga kaigsunan sa crucifixion. Okay? So, makita na to, ang point ani mga kaigsunan sa verse na itong gibasa, kung unsay mabasahan na to o madunggan na to sa giingon sa Ginoo, usahay ka na murabag mo nga maikog mo sa tanay mo, Lord. Gisuwat man na. Di ba? Ako man bitaw, may man sila nga, uy, nga nung taon na Ginoo akong pabayron sa kung sala, ako man na. Niyo na Ginoo, ako lagi bayad sa imong sala. Hindi may ikog pa ka nga si Kristo mo bayad nga, iya naman ang giduphan. Nagtuo ka nga naugan kag balik, unya pagkahuman, maghatag siya sa kinabuhi balik para luwason kaniya, human na. Pero makadungog lagi hapon ta sa mga tao, mga igsoon, nga imo bang nawaton si Kristo para siya may mubayad sa imong sala? Yung nga nugutaw siya ako pabayron. Di ba makadungog yapon ta, mag-soul winning ta? Mura maikugon kaayo. Di tungos pagka maikugon, na imperno hinoon. Muna yung mga tao, mga kaigsunan, usay, maikugon kayo. Nikaon na ka, uman na, napas mo. Karon di naman nakamutugan sa tinuod, sa dali-dali na ko, adyo ko kakaon. Kaysa ka nang pagpangutanan na sa nag-invite ni mo, nikaon na ka? Kaya mga kibaw di, magdugay di mo. Di, nakuyapan. Tugan yun sinuod. Kaya na maikugon ta usahay, wala makadaot na sa itong kinabuhi. Oy. Are you listening? Mao na nga be true. Just be true. Unya, ang nindot kaayo, igsoon, kung naa kay kasing-kasing sama ni Peter, dali ra makabakwi ba? Pero ang problema mo gud ani, ang naminaw man gud. Yung supak si Peter, sila ra bay close sa Ginoo. So dako tendency supak pud ta. Kaya na may mga tao gyud nga kuyog panon. Mga way kaikog. Lain po na silang grupuhan, no? Mga way kaikog nga mga tao, kuyog panon ba? Kung unsay decide sa tanaw nila nga labaw nila, abgi kana pod. Mo na hitabo ron sa kanang politics nato, o bitin si kay ato lang sa tibuok kalibutan. Naghusay na ang mga kandidato, ang mga follower, nag-away paghihapon. Murag na ay, kuan ba? Murag na ay bingkil nga ilahag ko, galingong bingkil ba? Nakasanina lang sa kanangalan, naangalan sa politiko, niya ang usa lain, nag-away ang duha, wagod na sila'y past. Naghimo jog present para gubo ng future. O ni kapait na ng mga tao igsoon. Usay na ay mga ingonana ba nga ilambigit na to itong kinabuhi. Si Kristo gusto niya nga malambigit ang kinabuhi sa mga apostoles ngadto niya. Yan ingon si Pedro. Ayaw Lord. Ayaw lang. Awa kay labot nako. Di mo kakaganahan mahilambigit ka nako
ug ako mahilambigit diha nimo. Mura na gusto sa Ginoo nga kita mahilambigit ta. Amen? So, whatever Jesus will say, or whatever mabasahan nimo sa Bible, nga giingon sa Ginoo nimo for you to do, to accept, mga igsoon, dawata gyud. Dawata. Unya ayaw pagmakuli, ayaw pagpagaigahi, buhata dayon. Buhata dayon. Kay daghan kay higayon, igsoon, nga ang Ginoo ni sugo para ma-included ta ba sa mga blessings, ingon na sa tanan nga iya gisulti diri sa Bible para sa mga believers nowadays. Unya, dugay-dugay ka. Di ka maapil sa lista. Di ka maapil sa lista. Kaya karon, gubat ba aron sa pagtuo? Sukad pa man na sa una. Pero mas grabe na gidron. Kaya nga naman, naaramagod sa libro. Libro na igibasihan ba? Di na gyud nga naa si Kristo diha nga nagkuyog-kuyog mga kaigsunan. So di sila katuo kay tao. Karon dili na tao, libro na. Lisod sa tuhuan kay libro. Wa gyud tao gyud. Muna karon ato gyud ning ikuan ato lig-unon. Let's be connected with the Lord. He wants to cleanse us through His Word. He wants us to read the Bible and understand and see the mistakes that we've done and let us be cleansed by His precious blood, mga kaigsunan, para mahilambigit ta sa Ginoo. Kay mo man na ang representation igsoon sa hugaw sa tiil. Kay sa ilang panahon, sa ilang manggod nga kustumbre, ang tiil ang pinaka-dirtiest gyud nga part nga di gyud na the lowest job is to clean the feet of people in their time. Karon magpakwan ka, magpaspa ka og tiil. Yung tiil no. Sabunan, nya losyunan, no, kiskisag liha, ano ba? Di ba? Dili kuan kayo, dili na siya makauulaw nga buhat. Pero sa ila mga igsoon, usa na kabuhat nga very low gyud. So, gipakita lang sa Ginoo, example mga kaigsunan, that we need to humble ourselves in order to be part of the ministry of Christ. So, asa man na nato ma-learn? Bible. Muna ihilambigit nato atong kinabuhi kang Kristo. Kay para dili ta mag-iw-iw sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo. Amen? We should be willing also to wash the feet of others. Pasabot ana, ang pinakahugaw mga kaigsuonan nga kanabitong klase nga kinabuhi, dapat dili ta mag-inarte. Because Christ wanted to cleanse every kind of person in this world. Amen? So, mao na ang iyang pasabot mga kaigsuonan. Now, prophecy in Zechariah 11, verse number 12 and 13. The Bible says, "And I said unto them, if you think good, give me my price. And if not, forbear." So they weighed for my price 30 pieces of silver. And the Lord said unto me, "Cast it into the potter, a goodly price that I was praised out of them. And I took the 30 pieces of silver and cast them to the potter in the house of the Lord." Tanawa? Giprophesy na daan. Kaya ba naman tayo sa nitabo ani? Usay gibuhat ni Judas, gibaligya niya si Christ, 30 pieces of silver. Unya pagkahuman, gikuha na po niya, iyang gilabay dito sa, nakonsensya siya ba? Iyang gilabay dito sa temple. Diba? Maugya po no? Sa temple, gilabay. In the house of the Lord. At tanawon ang fulfillment, Matthew 26. Matthew 26. Naanay gipang istorya daan sa Old Testament. Na in Matthew 26, mga kaigsunan, and verse number 15. The Bible says, "And
said unto them, What will ye give me? And I will deliver him unto you. And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Naapresyo mga kaigsunan. Pila may inyong ihatag nako para akong ihatag ninyo si Christ. So na-mention na daan sa Old Testament the price. Unya sa dihang na konsensya siya, asam niya balik niya sa temple. Unya wa na gidawat sa priest kay kuan na kuno na kanang madugoon nga kwarta. Wa na nila gibalik ngadto sa treasury sa ilahang simbahan. No? So sa unang panahon pa lang gisulti na the same price. Nahitabo mga kaigsunan. So si Judas wala gito siya kahibaw. No, nga naa gi-prophesy na ni daan. Naliman ka ag kisa may gahatag sa price ani. Ang high priest gamay kay silang value kang Christ. Amen. Ang problema kining gusto nga mahimong alagad sa Ginoo. Unya imong ibaligya si Christ the same price. Tanawag pilay mga presyo nga gipuli nimo sa presensya ni Christ sa imong kinabuhi. 300 pesos a day. Kapin. Di ba? Pila may wages nga imong gidawat in order to replace Christ in your life. Pila ka ba Kristohanon sig pamaligya kang Kristo karon? Kay inguna nga paagi ato mamabaligya si Christ. Gisugo gud ta. Gisugo ta. So, Jesus Christ wanted to be part of our life and He wanted us to become part of His life also. So, mo na naa siya ingon, maglakaw ta, magkuyog ta, kuyugan ta mo. Ang inyong trabaho, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He promised, I will be with thee always, even unto the end of the world. So, sige buhat sa mga Christians, gikuyugan naman ta. Di ba? Gikuyugan natin ni Christ. When we accepted Jesus Christ in our life, nagkuyog na siya nato. Di siya mo biya. Unsa gani trabahoon nato? Let's make disciples. Spread na to ang gospel. Unsay gibuhat sa mga Christians majority. We betrayed the Lord by selling Him with how much money? Ana ra ang value nga atong gihatag kang Christ mga kaigsunan. Instead of following Him, kay siya ni kuyog na magyud nato, unya na naghuwat siya nato igsoon nga muluwas siya pero kita kinanglan kita may muduol pero wa nato gibuhat. Kabarato sa atong tan-aw sa atong Ginoo. Kay posible man pailisan nimo 1 million ang panahon. Asam kam ngita ana? Mao na gamay kay value ang mga high priest gamay kay value nga gihatag para ni Christ. Unya dili man si Judas may nagbuot sa price. Murag yung mga Kristohanon karon, kinsa man ninyo makademand og sweldo? No, kay kung ato gibuhatan og istorya, mingon ka dito sa imong gi-applyan. Ako alagad ni Kristo, gisugo ko sa pagsabuwag sa ebanghelyo. So, kuan kay ang akong time kanang bililhon ba? Pila may imong hatag presyo ani? Para anan ako ihatag nimo, di na ako ihatag ni Kristo. Ikaw may nagbuot? Umo nang imuhang statement every time mangita kay trabaho. Ha? Para ibaligya nimo si Christ. Walang na nimo gisulti, pero mauna ang gawas igsuon. Anak ko sa Ginoo, gisugo ko niya sa pagwali sa ebanghelyo. Pero gusto nako ibaligya nimo akong panahon, pila may imong bayad. Okay, once nga naa na kaniya, di na makakabuhat sa imong angay buhaton para kang Kristo.
Uy, magkat-on ta, uy. O man na hitabo. He said unto them, what will you give me? Para ako isurrender si Christ. Di ba? Maragi hapon na nitabo karon, mga Kristohanon. O niya, mamaligya patang Kristo? May pa mamaligya mong manok. Ayaw si Kristo ibaligya. May pa mamaligya mo og supplement. Daghan pwede ibaligya. Ginahad yung mo mamaligya. Dili ko ako'y talent anang baligya, pastor. O preting halina sa imong time. Ang pinaka-precious gani napahalin nimo. Nya ka na hinuon mga ginagmay dili nimo mapahalin. Una utok sa mga tao bitaw. We do something that we do not understand what we are doing. Tagatan mo example. Tudlog business. Mingon din nga, what you ko'y idea na business good? Sa man imo, trabaho ra gyud ko. Asa mo ka nagtrabaho? Sa business sa uban. Nya di ka kay mo business kay ikaw may gipatrabaho sa iyang business. Asa man ka mangitag trabaho nga di business sa uban? Asa kitag trabaho nga way nikita ana imo gibuhat? Oh, you are doing something that you do not understand what you do. Kung imo pala nagibuhat para nimo, libre ka. Amen? Oh, mind setting. Pero tagai og dako kayong strong reason mga kaigsunan, put a strong reason nganong di nimo ibaligya ang imong oras. Ang gospel mao gibutangan nimong price. Because supposedly your time is for the gospel. Pero imo magibaligya, so ang gospel po imo gibaligya. Nakasabot ha? Nakasabot ha? Okay, sa mga apply diha. You should know the price of the gospel. Pila kay pastor? 30 pieces of silver. But lang nimo. Mao na presyo sa high priest kang Christ. Okay, another verse. Matthew 27 9-10. The Bible says, then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, and they took the 30 pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value, and, asa gidala, gave them for the potter's field as the Lord appointed me. Tanawa. Fulfillment. It was fulfilled, mga kaigsunan. Unya, sakit ani ba? Kani nga price bitaw kay it is their value sa atong Ginoong Hesukristo. So hunungon na nato mga kaigsunan. Let's put ourselves into the most precious job that God gave us, igsoon, to reach out souls. Naadiha ang ngayan ang kinabuhi ang gihatag sa Ginoo nato karon. Dili anang ipuli ra nato og salapi mga igsoon ang atong panahon without being used by God to reach out the souls of men that are lost. Ano wa naman mo maningog? Di mo mutuos wilduhan mo sa Ginoo. Ning tuo gay mo anang inyong gitrabahuan nga may gitagaan kag sweldo dayon, di ba padyutihon kadaan? Yang ano ni salig man ka nga swelduhan ka sa panahon sting sweldo. Unya ang Ginoo niingon swelduhan lagi ta ka. He that planted and he that watered, both of them, ingon ang Bible, will receive wages. Na sweldo. Nganong di magkakatuo ni Christ? Tungod kay wa na gitudlo sa school. Kay wa giingon sa teacher.
Unsa na ni pastor, dili ni teacher nimo? Giingnan man ka. Yeah, that's hard to believe. Sa una pa ng panahon, lisod yun tuhuan ng Ginoo. Pero mga kaigsunan, sa una pang panahon, naagyo record ang Bible. Ang tanan nga nituo, gipanalanginan sa Ginoo. Ug ang tanan nga wala nituo, gitugyan sa Ginoo ngadto sa kamot siyawa. So kung ikaw nga anak sa Dios, gitugutan sa Ginoo ang yawa nga gunitan ka, unsay mitabo sa imong kinabuhi? Munindot? Di gyud na munindot gyud. Mao na ayaw gyud tuguti ang yawa nga may mo take place, siya mo rule sa imong kinabuhi ug balik. Gikuha na ta sa Ginoo according to Ephesians chapter 2. By His grace ye are saved. You are no longer under the management of the prince of the power of the air. You are already under the management of God by His grace. Mao na nga kuan kayo, issue kayo mga kaigsunan, kung ikaw Kristohanon, tungod lang sa value, tungod lang sa salapi, wala nimo nahatag imong kaugalingon sa ministry of the gospel. Parihar mo Judas. Ang kalahian na ninyo, sure ka luwas ka. Kung luwas ha. Basi ka parehas rasad mo ba, gagaw na huna lang luwas. Kaya nga nung namaligya po kag-apil. Don't you think na daghan Judas karon sa simbahan? Selling Christ for an amount. Sultihan tamo igsoon, there is no amount that could compensate Christ in our life. Bisag pila pa nay value sa imong pagbaligya sa imong panahon nga di ka kasulwining kay milyon-milyon ang imong gidawat. Mga kaigsunan, bisan pag bilyon-bilyon na diha law, imo na tanan tibuok kwarta. Di na siya maka-compensate mga igsoon sa purpose nganong giluwas ka sa Ginoo. Para dunay kalag maluwas. Bisag usa lang ka kalag, tibuok kwarta sa tibuok kalibutan dili maka-compensate sa usa ka kalag lang. Klaro na gisulti sa Bible, what would profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Usa ra ka kalag. Tungod kay ang presyo sa kalag sa tao igsoon is priceless. Only the life of the Lord Jesus Christ can pay the price. Muna itong trabaho, niya imo ra pa ilisan. Let's wake up, Christians! Amen. Let's wake up. Stop selling Christ. Kaya di na siya para baligya. Ayaw siya pulihi. Let's go to another prophecy. Psalms 22:16. Psalms 22:16. The Bible says, "For dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me. They pierced my hands and my feet." They pierced my hands and my feet. It was prophesied. Ang pag-crucify nila kang Christ. Gisulti na diri sa Book of Psalms, chapter 22 and verse number 16. Amen. Dunay panaglansang sa kamot o sa tiil. Fulfillment in John 20:20. Klaro kayo ni mga kaigsunan. Okay, 20:20 of the book of John. The Bible says, "And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord." Unsa gipakita? Kamot. Ang marks, ang agi sa samad. Unya katuri na nakita without telling sa Bible nga ang naong ilang gibasihan, ang ilang gibasihan ang samad. Ano ba? Ang gipakita ni Christ, iyang kamot o iyang kilid. Nalipay sila. It is the Lord.
when they saw the Lord, mao to ilahag, mao to ang kanang timailhan mga kaigsunan nga ang Ginoo gyud nalipay sila. Kay kuan biya to, pagkabanhaw niya gikuha sa mga sundalo mo biya balita biya sa kuan sa mga magtutuo. Mo bitaw to ningon si Mary Magdalene, tug-an na mo ba asa man ninyo gida? Nya mo po'y balita sa mga sundalo nagikuha sa iyang mga apostoles. Amen. Nya mura biyag nakalimot ang mga apostoles ang nagkadali. Amen. So it was fulfilled in the Bible. Jesus Christ met the disciples, and when they are with the Lord Jesus Christ, diha nila nakita ang print, ang samad sa side, ang samad sa iyang kamot when they saw the Lord. Mga igsoon, it was fulfilled. It was fulfilled. Gisulti na daan sa Book of Psalms nga naay piercing sa kamot, sa tiil, di ara tuak sa atong Ginoong Jesucristo nakita ang fulfillment. Another prophecy, Psalm 69. Psalm 69. Verse number 21. In God's Bible, they gave me also gall for my meat, and in my thirst they gave me vinegar to drink. Unsa man nga prophecy? Unsa nga prophecy? Samtang gilansang na si Christ, didto ni na hitabo mga kaigsunan. Pero sa kadugay pang nga panahon, pero gimension na diri. Gimension na sa Bible daan. Nato tanaw ng fulfillment ani in Matthew chapter 27. And in verse number 34. 27:34. The Bible says, they gave me vinegar to drink, mingled with gall, and when he had tasted thereof, he would not drink. O ikaw pa mo inom ka ni? May tag-apple cider, kalami. The first time nakatilaw ko sa mixture sa apple cider with warm water, nagkaingon ko, oh, not bad. Mura siya juice, lami kayo. So, suka o apdo, isagol. Muinom ka na. Kaway lami, ana. Bisan si Christ, wala siya mainom. Wala siya niinom. So, that was a very insulting part, mga kaigsunan, sa atong manluluwas, ngadto sa mga nagbantay niya, padung sa iyang crucifixion. Pero, bisan pa, mga igsoon, ang ilang gibuhat, giprophesy na. Nawara, unsa ka kuan detalyado ang pagpalit ni Kristo sa atong kinabuhi. Unsa ka detalyado sa paghimo niya sa ebanghelyo. Unya karon nana sa atong mga kamot, mga igsoon. O imong sabton giunsa na pagbuhat nga gi-prepare na siya, wa pa ta na taw. Gi-prepare na. Amen. Kay part man ni tanan. Tapos pagkatao ni Kristo, sa iyang pagkamatay, hantod na, part ni tanan. It was fulfilled in the Bible. So, mao na ni ang atong trabaho karon, mga igsoon. Mao ni atong trabaho. We have the gospel in our hands. And look how God prepared it for us. No, naana sa atua because we are saved. Ang katong dili luwas, wa makailabot ani. Wa kay labot ani nga ministry. Mo ni sa una sa wa pa ta naluwas, wa tay simbahan, sig asa ra ta mutugdon. Amen. Kung asang pista to ata. Adto ta simba. Adto mudagkot. Kadaghan manimba diri sa Lapu-Lapu. Inig panahon sa pista sa Lapu-Lapu, sikat man diri. Sa unang panahon nga di mo ko taga Lapu-Lapu. Pero pag
kuan na, pista sa Lapu-Lapu. Ang mga silingan na mo, mga tunata, Lapu-Lapu kay. O naka-apil pa naglinya po, pahid-pahid anang bildo. Sa una, di man to bildo. Aktual magito. Pahid, pero sa akong una-una ba? Sa may naanin. Nyadaan ako nakakuan kayo na yung kuan dito, bulingit kayo niyo. Nya ikaw man isunod gipahira niya sa iya paniyo. Kuto ara. Ang hugaw sa iyang gisundan, iyang gipahid siyang panyo niya, ikaw man igana, wala na kay siya. Ang laway to sa imong gisundan. Bitaw ako, wadyo ko kasabot. Sa una pa yun, wao kasabot. Wa pa ko naluwas. I cannot understand, mga igsoon. Amot lang kamo, niagi mo ana, og doubt ba? Sa inyong kinabuhi. Pero wa may laing nag-inform nako nga unsay sakto. So, unsay option? Walay option. Hantod nga naay nag-abli sa Bible. O giingnan ko, napasod si Kristo sa akong kinabuhi, and the Holy Spirit tells me everything. The truth. It opens my mind and my heart. Naaraman dahil sa Bible tanan. Munang uban, kanang atong misyon, the same thing. Naglibog na sila. Hindi mo ka mag-ampo ka, maghilag-hila ka na niya, wag yung siya feelings ni mo. Pero tanan mong hilak ko niya ang iyang naong pagkita niya wapakan ni hilak, hantod ni hilak ang iyang naong mo gyapon. Pagkaway feelings. Daghan na naglibog, daghan naglibog mga igsoon. Pero until somebody explained to them how to understand everything, how to understand religion, how to understand those wrong beliefs, mga igsoon, is only by accepting Jesus Christ in your heart. That's the only way. Because everything is written in the Bible, the whole truth, mga igsoon. Could you imagine libro ra ni, pero ang kalibutan diri nasud. From the creation, hantod sa pagsunog sa Ginoo sa kalibutan, di diri, kagamay libro ha. Pero from start to finish na diri. Pero wa man ni value sa mga dili luwas. Pero kita nga mga luwas, mga kaigsunan, we are the bearer of this book. Muna, challenge, don't sell your time. Because when you sell your time, you are selling Christ with it. We are commanded to go and preach the gospel to every creature. So be it! So be it, mga kaigsunan. You only do things that will help you do your job as a messenger of God. Naidaghan mga kaigsunan, mutabang nimo nga mapaduol ka sa buluhaton sa Ginoo. Maunay imong praktison, maunay imong tutukan, maunay imuhang mastiron. Dili ka tong mapalayo ka hinuon sa sugo sa Ginoo nga nasulat diri sa Bible. We cannot change everything that is written. Let's live with this book. And let's live for this book. Amen. O karon, kung ang imong pagpatrabaho, di gani ka pakuptog Bible, are you living for this book? O na ato na usbon, samtang nagginhawa pa ta. Kay inighunong nimo sa ginhawa, no chance to change. Samtang ginhawa pa ta, ihatag nato atong kinabuhi sa Ginoo. Because when we got saved, mga kaigsunan, hantod sa katapusan natong ginhawa, it is paid. We are bought with a price. And the Bible says, glorify God in your body and in your spirit. Himayaon na itong Ginoo from inside and out sa atong kinabuhi. So, inside, let's put the Bible in our heart. Outside, ang atong panginabuhi. Kumustahon na to.
Numdumi ha, ang pag-uphold sa Ginoo nimo in His right hand of His righteousness. O sa gisugo sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wa gyud na gabuwag-buwag ang Bible. Sa ato pa bisag naa nakas kalisod unya pastor mapas mo mi. Ingon si Christ unsa ganito, He will uphold you with His right hand of righteousness. O hinumdumi dayon. O mao din akong kinabuhi di ay. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sayop akong panginabuhi. Mao na nagkalisod ko. Sakto ha imo panginabuhi. Ayaw na makapapalayo sa Ginoo kung dili ka na makapaduon. O di ba? O karon, kinsay naghatag problema sa imong kaugalingon? Ikaw ra pud with your wrong choices. Na? Ibalik na sa Ginoo. Create a cost. Create a cost. Yung sabto yung gingon, bring forth your strong reason to execute mga kaigsunan unsay angin imong buhaton. So, kana. Adto tas Ginoo. Atong ihatag atong kinabuhi. Ang pinaka-exciting ani kay mo unsa? Kani atong young people. Nga naman, kung ma-intune lang yun na imong unahuna o kasing-kasing sa Ginoo, ikaw mo'y dako kay potential to have plenty of rewards, mga igsoon, sa di pa mubalik ang Ginoo. Makatigong kag daghang reward. Mao na nga ang penetration sa yawa, tuas mga batanon. O tanawa, kinsa man sa church ang pinakaway focus about sa ministry? Young people. Ma-focus lang ang young people kung na young people's program. Nakakita ba mo nga si Christ naghimog young people's program? That is an alternative. Pamaagi mga igsoon nga makuptan ang young people and teach them the Word of God. Pero tanawa, apil mo ang mga young people's meeting, tanawa, inigduwa, abtik kayo, pero inigwali na ang mga young people, magtabi na, magduka, nga naman, it is not their focus. Ang ilang focus is the program, not the mission. Ang sakto yun, mga kaigsunan, nga maumol na to ang young people sa purpose, unsay reason sa ilang existence. Kaning lingaw-lingaw, dali ran eh. Kung na-insakto ang kasing-kasing. Amen? So, let's put a very, very strong reason. Na naman, naghatag man ng Ginoo. Okay? Ang topic na to sa sunod, and this is number 4 na. Number 4 sa ato ang return of Jesus Christ. And this is the last part. Mauna gyud ni siya ang katong crucifixion na gyud. Ang prophecy sa crucifixion na gyud mga kaigsunan. So the first coming of Jesus Christ, number 3, and this is all about, dito na siya sa cross. So kato mga statement niya dito, naaba to sa Old Testament? O nahitabo lang dito siya didtong panahon na? So para ma-value yun na to mga igsoon, kining gospel nga naa na to. Are you listening? So is your life valuable? Is your life valuable? Is Christ in you valuable? Ay gibaligya. Ayaw gibaligya. Every head bow, every eye closed, magampo ta. Amahan nga langit no, daghan kay salamat Lord sa mga prophecies nga nakita namo sa Bible ug ang mga fulfillments. Kabahin sa imong pag-anhi Lord. Ug kabahin sa imong preparar sa imong kaugalingon para sa pagbayad nimo sa among mga sala. Salamat kay Lord nga naa mga lesson nga among nakatunan karon nga dili namo angay ibaligya ang panahon nga angay namong ihatag kanimo kay sama ra sad nga ikaw ang among gibaligya. Tiguti Lord ang imong mga anak karon nga makarealize unsa ka importante ang matagutlo sa among kinabuhi. Souls are dying. Souls are going to hell kung dili sila maluwas. And it is our duty, our responsibility to snatch them away from the fire
so that we could also let them see how to become saved. Sama namo. And when they die, they will be with you in your kingdom. Thank you, Lord, for the opportunity nga nahimo ming part sa buluhaton sa Ebanghelyo. And I pray, dear Lord, that in this invitation, ang imong mga anak, Lord, mag-surrender sa ilang kinabuhi. Mga igpasaylo nga nagsigimig pamaligya sa among mga panahon, instead of trusting you in our life. I pray, dear God, that please use the altar this afternoon, O Lord, nga mao'y mahimong venue sa ilahang pakigistorya kanimo. Kabahin, Lord, sa ilahang mga gustong ipangayo o pasaylo o ipangayong tabang niya kanimo, O Lord. And we ask you for your glory and honor. In Jesus' name. Amen. Amen. Why don't you come?